today's video mga kamoma, bilang isang single for mama, aragoy, single na yun ang moma nila Uncle Fifi. Iniwan na kasi tayo ni Fur Papa, nagtrip to Busan na ang apa ni Uncle Fifi. At syempre hindi nakasama ang moma dahil kapalaran nga ni moma ay dito lang talaga sa loob ng bahay para mag-alaga ng kanyang mga anak na apat ang paa. Kaya iyan, from these days, very busy na talaga ang moma nyo dahil yung mga ginagawa ni Apa, si moma na ulit ngayon ang gagawa. So by the way, sa Ate Princess, siya nga po pala yung second daughter ko mga kamoma. Tapos si Kuya Isan, so siya naman yung bunso ni moma. Grabe, sa sobrang pagkasabi ko talaga kay Apa mga kamoma, pati yung damit ko baliktad na pala, hindi ko napansin at hindi man lang nila ako sinabihan na baliktad pala yung suot ko. Tapos pagdating ko naman dito sa bahay mga kamoma, abay si Mochi at saka si Kuya Tino nag one-on-one na sila. Minamasahin na ni Kuya Tino si Mochi. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga pusa ngayon no, kay very close na rin sila sa aso. At ayan nga, isa din talaga sa kinalulungkot ko mga kamoma pag alis ni Apay itong mga anak kong apat ang paa. Wala man lang talaga silang kamalay-malay, iiniwan na sila ng kanilang apa. Kailangan din muna kasing maghanap buhay ni Apa sa malayo mga kamoma para masuportahan niya talaga tong mga anak niyang apat ang paa. Alam nyo naman, sobrang lalakas nilang kumain at ang tatakaw pang kumain kasi nga yung iba namimili pa talaga ng flavor ng cat food. Akala ko nung unang panahon mga kamoma, ganun lang kadali mag-alaga ng mga anak na apat ang paa. Naku po, sobrang hirap pala. Ang pagkakaroon ko ng anak na apat ang paa mga kamoma ay never ko talaga yan pinagsisisihan sa buhay ko. Mas lalo pa nga akong nagpasalamat dahil dumating sila sa buhay ni moma. Sa ngayon pala mga kamoma, magluto tayo ng giant shark fin. At syempre gagawin natin itong pinaksiw mga kamoma, pero wag kayong mag-alala ha, hindi kakain ang moma nyo nito. Iluluto ko lang to para sa pamilya ko, sa anak ko at saka sa mga kapatid ko. Alam ko napakahirap talaga ng putahe na ito dahil adobong shark fin nga itong iluluto ko. Kaya ohala, panuorin nyo ng maayos para hindi na kayo magtanong sa akin kung ano yung mga rekado na ilalagay ko dito dahil napakahirap naman talaga magluto ng adobo. At syempre, lalagyan ko yan ng sesame oil kasi yan talaga yung sekreto at pampasarap ng adobong shark fin. Kakaiba talaga yung adobong shark fin na yan mga kamoma dahil galing pa yan sa lake, sa bayan ng inyong moma. So syempre habang nagluluto tayo at magsisilbi muna tayo dito sa mga anak nating apat ang paa na halos oras-oras laging nagugutom. Kaya minsan yung iba dahil nga sa sobrang busog nagsusuka na kasi hindi nga nila makontrol yung kanilang kinakain. Kaya sabi ko pag naubos na yan wag na nilang dagdagan. At etong mga apo ko kung nasaan si momay, abay nandun din sila. Lagi silang nakasunod sa moma nila. Buti sana kung pwede natin yan sila mautusan maghugas ng plato. So syempre habang hinihintay ko maluto yung adobong shark fin, naghuhugas muna ako dito ng plato para may magawa naman ako at may ma-accomplishment. Tapos perte pa talagang sa mukha nito mga langaw na ito mga kamoma, hindi talaga maiwasan kasi nga sa likod namin merong palayan, tapos may mga bahay, may babuyan din. Kung ako talaga magkaroon ng maraming pera, bibilhin ko na lang lahat ng mga baboy nila at gawin kong pet. Hoy bitaw no, speaking of baboy talaga nako, pag meron akong alaga parang hindi ko talaga kayang katayin. So ayan na, feeling ko naglalaway na rin kayo no, kahit ako naglalaway na rin ako dito sa luto ko. Yun nga lang, hindi ako pwedeng makakain nga nito dahil nga bawal na bawal muna sa akin at kailangan ko muna mag-iingat. Isa din to sa mga way kung bakit patay na patay sa akin si Apa. Dahil magaling talaga magluto ang moma nyo. At eto na nga, pinalitan ko na yung cover ng upuan ng mga haring pusa at reynang pusa mga kamoma. Ay abay, kung hindi ba naman kasi tangingot itong moma nyo, bakit itong damit pa yung gagamitin ko dito? Alam ko naman na hindi talaga siya kasya dito. Ay nako, napakatalino talaga ng moma nyo. At dahil nakaisip nga ako na hindi kasya mga kamoma, kaya kinuha ko na rin itong dress. So pasuotin na lang natin itong dress no dahil punong-puno na talaga ng kalmot. Puro design na talaga nila dito sa upuan. Pag may mga anak ka talagang apat na paa, ay nako, kahit gaano pa kamahal ng iyong mga gamit, ay nako, talagang gagawan yan nila ng kanilang sariling design. Kaya kita nyo naman diba, katatapos ko lang inayos pagbihis ng kanilang upuan, ayan, nakapwesto na dyan si Bebang. At dahil mahal na mahal natin sila, syempre hindi na natin kayang magalit, kaya sa kanila na yan.